Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production once again, and I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time I'll talk about Pampanga's finest official entertainment, Crazy G featuring Crosito Uno and Ken Magat Bulaga lyrics video. So i-like muna natin yan guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Pampanga's finest official entertainment. At ganun pa man, huwag niyo kalimutan din na mag-subscribe sa channel natin kung bago lang kayo sa reaction video natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share ang video natin kung di niyo naman ma-share. Kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa bagan. Man, hindi ko inatak kung sino mga tao dito sa mga paborito nyong artist o sino man sa mga nasa video. Nagre-react lang tayo base sa naririnig natin. And hopefully magustuhan ninyo siya. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, sana mag-enjoy kayo. At masabi na kung di maganda, kayo na bahala. Magpasensya. Ganun pa man, let's get to it! Bago tayo mag-start, bigay ko lang pedigree ko, mga music producer in California, manawa John Janine at the same time, ang master hypnotherapist sa Mananal, master practitioner ng applied psychologist, gawin ito guys, para makarami tayo. Sa description, nandun yung personal na channel ko, gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, andun lang yun. Check nyo rin yung bago namin kanta, siguro, hindi naman bago, luma na siya, pero may collab kami yan ni Crazy G, ang title ng kantang to, Hamon, kasama yung iba't ibang mga artist na matagal na rin sa industriya, tulad ni Drex Lira, Shobaldi, Hambog ng Sagpro, at yung iba pang mga artist na nandoon. At hopefully magustuhan ninyo yung kanta natin. At ganun pa man, Crazy G featuring Cosito Uno and Ken Magat Bulaga lyrics video. Tapusin niyo yung video. Hey! Hey! Ah! 7 words each. Nagbabalik. Nagbabalik, man. Nagbabalik ako si Magat Ken. Nagbabalik, Woo! nagbabalik, Yep. nagbabalik ako si Magat Ken. Naalala ko yung kasagsagan ng mga mga competition, mga battle, merong rap contest sa sa Tondo, tapos sa Paranaque. Tapos di ko alam kung anong taon yun eh. Tapos sumali kami doon. Hindi ko alam kung bakit lagi nasasabotahe yung CD namin. Dalawang beses akong sumali doon. Tapos sumali ulit kami sa may San Juan, sa may Santa Mesa dahil malapit sa amin, maaga kami pumunta. Pumunta na sabotahin na naman yung CD namin, hindi talaga gumagana. Guys, kahit anong gawin namin, hindi gumagana yung CD namin. Pero wala namang problema sa CD namin. Gumagana naman yun talaga, piniplay namin, hindi ko alam kung bakit. Tapos yung part na yun, parang naging kasi nag-aakapela kami, pero doon sa part na yun, parang hindi kami nag-aakapela kasi sila Top Dog, nag-beatbox sila sa habang nag-rap kami. So kahit pa paano may laban kami ng konti, pero alam namin na wala kasi nga sira yung instrumental namin. Pero nag-rap kami noon eh, ang title ng rap namin, Karapatan pa lang noon eh, kasi activista pa ako, di ba? Lumalabang kami noon, tapos naalala ko lang yung mga panahon na yun. Tapos si Ken Magat, nakita ko siya, sabi ko, nayayabangan ako kay Ken Magat, sobrang galing. Putang anong galing talaga ng hype na to. Ayoko makausap ng tao to. Parang may ganun akong feeling na parang hindi inggit, kundi parang pakiramdam ko hindi ko pa deserve na makilala si Ken Magat at humarap sa harap niya kasi nakita ko siya na putang ang galing talaga ng hype niya. Gumagano'n pa ako sa gilid. Habang humihigop pa ako ng soft drink kasi may tigli ₱5 na sakto. Humigop na soft drink, nakikinig ko sa kanya. Tumuturo-turo. Sige, tapos nag-freestyle siya. Ang galing talaga ng hype na to. Tapos nung bumaba sila sa stage, parang daming lumapit sa kanya o nagkakamayan sila. Mga tropa-tropa. Hindi ako pumunta doon kasi parang hindi ko pa deserve. Sabi ko, puta, maabutan ko lang mga yan. Sabi ko, gagalingan ko pa lalo. Pero alam ko, hindi ko ginalingan kasi na-busy din talaga ako sa buhay talaga. Paiba-iba kasi yung direction ko eh. Kung saan may pera, nandun ako eh. Ganun kasi ako talaga eh. Siyempre, may binabayaran tayong tuition fee, mga ganun. Tapos yung mga pangangailangan natin sa school. So, parang hindi rin ako makapag-focus sa pagkanta-kanta din talaga pag-rap dahil at the end of the day, kailangan ko din talagang mag-focus sa Pero si Ken Magat, isa sa mga pinanggigilan kong na artist na gusto ko talagang hindi naman matapatan o lampasan, gusto kong makaharap na deserving na ako. Kasi nakita ko siya talaga in a way na parang iba yung dating para saan. Maraming artist na akong narinig, sa nung panahon ko, 'di ba? Kasi marami na, nandiyan yung Serpientes, nandiyan yung which is member si Ken Magat doon, andun ang Death Threat, andyan ang
iba't ibang mga artist tulad ng Oblax, may Ghetto Dogs. Pero dahil siya yung unang-una kong artist na nakita ng live na gano'n talaga mag-freestyle. Kasi yung iba talaga may dating dahil may backup na ng ng music, ng instrumental nila, alam na nila yung sasabihin nila. Pero nag-freestyle si Ken Magat, iba yung dating iba yung impact sa akin nun. Ibang inspiration yung binigay niya sa akin. So, yung mga ganong mga klase ng mga tao na tulad ni Ken Magat na hindi niya naiintindihan. So, shoutout nga pala kay Consi. Hindi niya naiintindihan na nakakamove siya ng tao sa mga ganong bagay. At sa tingin ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin deserve harapin si Ken kasi even though na parang nakikita ko siya gumagano'n-ganon siya sa mata ko parang ang galing na itong art na to. Minom pa ako ng coke sakto tapos minom-inom na ako. Tapos tinitignan ko lang siya. Yung sombrero, mga ganyan. Kaila aling ko si mga ganyan. Natatawa. Tanga na, paano? Parang nag-iisip ako, paano pa mag-freestyle po? Paano niya nagagawa? Didikit-dikit niya yung mga words na yun, tapos ang bilis pa. Pero ngayon, naririnig ko na parang, dahil sa dami na ng experience ko, parang may kabagalan din pala. Dahil lang sa dami ng vocabulary ko nang naisip. Pero in reality, no, kabataan ko, parang, hindi ko lubos maisip na merong ganong klase ng halimaw, 'di ba? Parang hindi na siya masyado na siya malakas sa mundo ng mga tao ng panahon na 'yon. Parang iba yung Magat na 'yon talaga. Iba talaga yung impact sa akin yung bagay na 'yun na parang nagkulong ako sa mundo ng kaluluwa at panahon. Tapos nagpa-practice, nagsusulat ako. Meron ako buong notebook, punong-puno ng sulat na hindi mo maintindihan. Wala namang kakwenta-kwenta. Pero nagsusulat ako. Nagpapanggap ako, babasa pa ako ng diksyonaryo yung Tagalog. Tanga, hindi ko na maintindihan yung meaning. Tanga, hindi ko maintindihan talaga. Basta, ang hirap i-explain, guys. Pero yung freestyle na Ken Magat, tumatak sa isip ko, hindi ko talaga siya makakalimutan. Tuloy natin. Nagbabalik, men. Nagbabalik, men. Nagbabalik, men. Si Magat, Ken. Nagbabalik, men. Nagbabalik, men. Nagbabalik ako. Si Magat, men. Kamusta na? Naaalala pa ba? Ngayon ay nagbabalik. Mas malala ang magagawa ng isang embaga. Ito'y mas masaya. Wala nang makakaawat sa nagpasimula. Kaya kung napansin mo na o kaya ay napuna, alam mong mahalaga kung sino ang nauna. Yep. Mga hugot nila na galing sa aming banga. Pupugutin ko na pag hindi ka umamin pa. Ito'y lakbay na walang hanggan. Ako'y akin parang nakapiling walang alam. Amoy patay, walang salang. Nag-aabang, maoy sakay, parang uminong ka lang. At nung pagising nakampu sa bida na sila, baka magsisi pag nagkusang binira kita. O bata sige, ito doon muna ang makina. Di mapipigil pag ang shift ay nasa akin na. Naalala ko nga, 'di ba sabi nila, sino ba nagsabi sa akin nito? Si Drex Lira pala. Sabi niya sa akin, di naman sabi niya sa akin, parang na-express niya lang dun sa live niya. Kasi sabi ko, nasa live siya, nagla-live kasi siya, tapos milip ako. Tapos sabi ko, tinatanong niya, kamusta ka na dyan, plan? Sabi ko, busy lang ako. Ganun talaga, busy ka lang. Kasi ang hip-hop naman, nandyan lang yan. So, isa yan sa mga idea na nasabi sa akin ni Drex Lira. Shoutout nga pala kay Drex Lira. Tapos, nabanggit niya na kung saan niya yung nakuha niya kay Sambog na Sagpro. Sabi niya, ganun talaga, hassle lang ng hassle, kahit lang ng kahit. Sabi nga ni Hambog, di ba? Ang hip-hop lang, nandyan lang naman yan. Which is, totoo din naman yun. Ang hip-hop nandyan lang yan. Pero ako kasi, sinasabi ko to palagi, I'm trying to move away, sa idea ng hip-hop. Kasi, parang, ang hirap i-explain kasi, alam ko yung hip-hop yung nagbigay sa akin ng idea para kahit paano, makilala sa bagay na may kaalaman ako sa idea ng musika. Pero yun din yung nagbigay sa akin ng idea para i-hate, para maging kaaway ng iba. Dahil hindi ko alam kung bakit kasi sa industriyang to masyadong madumi, diba? So, gusto ko na lang medyo may pop, may pagka-modern, ganyan. So, hindi dahil sa naduduwag ako, pakiramdam ko lang kasi na parang it doesn't make any sense na kailangan maging competitive ka sa musika na kailangan naman talaga may freedom ka. As long as gusto mo yung ginagawa mo, yun lang naman yun talaga. Tuloy natin. Woo! Bulaga!
din yun, putang shit. May mga tao talaga na, which is true kasi may mga bagay, ang mga tao kasi 'di ba sinasabi nila, may mga bagay na may mga tao na kahit hindi wala namang ginagawa sa'yo naiinis ka, naiirita ka, o kasi dalawang bagay lang 'yan, eh. It's either yung isang tao na yun meron siyang action na nagbibigay sa'yo ng signal na parang 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 nakakainis para sa'yo. Wala naman siyang ginagawa sa'yo pero yung action niya parang nakakainis. Pero meron siyang aura o behavior na parang naiinis ka kasi parang parang merong nangyari sa'yo in the past na parang gano'n yung nangyari, na yung tao na yun na-associate mo sa tao in the past na may ginawang masama sa'yo. Pero meron ding yung pangalawa, yung tao na yun, yung tipo ng tao na parang parang hindi naman gumawa ng masama sa'yo, parehong idea, pero hindi gumawa sa'yo ng masama, kundi yun yung tao na tumalo sa'yo, 'di ba? Parang gano'n. So, parang naiinis ka kasi alam mo, nakikita ko yung mga ganitong galawan, eh. Ito yung mga klase ng mga galawan na hindi ko kayang talunin, may mga gano'n. Kaya naiinis sila sa'yo. Kasi pakiramdam nila, yung presensya mo, presensya pa lang sinasapawan mo na sila. Gano'n yun. May mga taong gano'n talaga. Tuloy natin. So, sino ba yun sa dalawa? Ano ba sa dalawa? Kasi alam ko may ganun. Ay, hindi nagmiminor, lalo kong ididiin pag-atak sa silinyador. Wala kong personalan, hindi mananagasa. Huwag ka lang hahara-hara, baka bigla akong rumagasa. Real talk sa mga kapwa ko, rapper sa Pinas. Kulang ang baon yung talento lang at pag-aangas. Yup. Mag-ensayo ng maigi, lagi mong itotodo. Kung walang naiinggit, walang interesado. Utang na bars. Kung walang naiinggit, walang interesado. Kung di ka walang naiinggit sa'yo, walang interesado. Kasi hindi ka pinag-uusapan, 'di ba? At yung bagay na yon kailangan mag-create kayo ng controversy. Yun, yung bagay no napakatalinong binigay. Kung walang naiinggit sa'yo, walang interesado. Kasi kaya sila nagagalit kasi naiinggit sila. Interesado silang makuha kung ano yung position mo sa mundong to. Ang laking bagay nun. So, para sa akin, tinamaan ng mga taong naiinggit kay Crucito. Nabaril silang lahat. Tuloy natin, guys. Puta na. Sorry. Bulaga. Special guest, di na kailangan i-guess who. We ain't nakin para kang pinasok ng less. Kay Magat Crucito, Crazy J, teka who. Bawat lugar ay may tatak, akala mo Bluetooth. We work through this mula pa ng early 20s. Money tsaka fame ay ginawa kong apprentice. Rap plus skills ang it was on tour. Bansa ang nililibot pag domestic ang na-shoot. May itil ng haters, but I don't know. Tanga na, bigat na. Sabi niya, bansa ang nililibot pag domestic, I'm not sure. Sabi niya, pag bansa, iba't ibang bansa, goods ako dyan kasi may pera. Pero pag domestic lang, dito lang sa Pilipinas, parang, kasi alam nila walang budget. Babarating ka. Ang laking bagay, no? Ilang haters, but I don't know why. Gusto magalit ako, ginawa kong ROI. Pag-bullshit ang sinasabi, man, I don't reply. But I don't block him, para kita tagumpay. Ano man aking gawin, meron silang masasabi lang. Ang laking bagay din yung sabi niya, hindi ko binablock yung mga haters ko para makita nila yung tagumpay ko at mas lalo silang mainggit. Ako, totoo, may totoong ganyan talaga kasi pinili nila yun eh. Sa Crazy G, pinili niya ganyan. Ako talaga, hindi ako, ni makita yung mga haters ko kung may chance akong i-block kasi masakit sa kanila yun eh. Masakit sa kanila na binablock mo sila. Diba? Kasi yun yung the best way na pag-atake mo sa mga taong nang hate sa'yo, i-block mo sila. Kasi gagawin nila lahat para mapansin mo eh. 'Di ba? Gagawin nila lahat para mapansin mo, itatag ka, gagawin ka ng masamang kwento, babalik ta rin nila yung narrative, pagmumukain ka nilang masama, tapos sila maangas na parang marami silang information, tapos blinak mo lang sila. Ang lahat ng effort nila ginawa nila, tapos blinak mo. Di ba ang sakit nun? Para sa akin, napakasakit nun. Tapos makikita mo lang sila, kailangan lang gumawa ng dami account, manghakot ng mga tao. At then, yung hinahakot nila, kahit pero pa silang isang batalyon na anonymous, pagbablock. Parang ang sakit sa kanila, parang lahat ng effort ko ginagawa ko, pero binablock niya lang. Hanggang sa masunog na yung ulo nila, nag-iisip sila palagi paano yung kanila aatakihin. Di ba?
Kahit sino pa yan, makikita mo talaga kasi hanggang to the point na parang hindi na sila makakilos, hindi na sila makapag-post, hindi ka nila ma-atake kasi alam nila na pag gumawa sila ng issue, magsalita sila, i-share nila, gumawa sila, mabablock sila. Kaya ganun. Kailangan nilang makita na ikaw yung may power, ikaw yung magko-control. Yun yung gusto ko yung pakita sa nila. Na, nandito ka, ikaw papasok sa mundo ko, ako yung may control. Diba? Ba't mo ko kontrolin? Puking ina mo ka. Napakatang mo naman. Pupunta ka rito, mangihil ka, tapos gusto mo ko kontrolin mo ako. Hindi pwede yun. Pumasok ka dito, ako may control, black ka. Try natin ka. Sorry guys ha. Hindi ko alam kung nagigets ninyo eh. Pero sa akin kasi ganun ako mag-isip. Ganun ako mag-isip talaga. Sa dami ng formula sa mundo, naisip ko yung pinaka-the best formula sa mga Lalo lang mga high blooding hanggang sila'y maatake. Hanggang sa shock mapata itong mga irritable. Huwag ikumpara sa akin yung buhay niyong miserable. Bars! Sabi niya, wag niyo ikumpara sa akin yung mga buhay niyo miserable, which is true. Kasi meron silang pains na nararamdaman sa buhay nila. May sakit sila, may paghihirap sila. Tapos meron silang inggit, panibugho, broken hearted sila. Pero hindi nila malabas yun. Ang the best way talaga ng mga taong sira yung buhay, pinaka the best way nila para matanggal yung basura sa puso nila, at nararamdaman yung negativity nila, yung atakihin nila yung ibang tao para magmukha silang much better. Kasi alam nila lugmok sila eh. Lugmok sila, puno sila ng problema, miserable sila, pero gusto nilang i-uplift yung buhay nila. Magagawa lang nila yun pag nakita sila ng kompetensya sa buhay na parang, much better ako dito. Para ma-feel good sila. Dalawa lang bagay yun, para ma-feel good sila, ma-feel better sila sa buhay nila. Pero in reality, wala. Kasi at the end of the day, like ko sinasabi, katulad kay Crazy G, Crucito Uno, Ken Magat, ang dami ng haters. Marami ngayon, sa mga comment, ang dami ng haters. Pero ang point dito, sino lang ba yung may kanta? Sila lang. Kasi yung ibang mga artist, hindi naman sila pinapansin eh, kasi may sarili silang movement. Ang mga pumapansin sa kanila at nag-hate sa kanila, yung mga taong walang kanta. Yun yung pinakatotoo dun. Wala kayong ma-release. Habang sila nag-release, kayo wala. Yun yung iniisip nila dun eh. Sa buong araw, sino lang ba yung naglabas ng kanta? Diba sila lang? Yun ang yun eh. So, gawa lang ng gawa, importante yun. So, tuloy natin. Ang mga walang tiwala ay hindi magtulala. Mga ulaga, ito na ulit. Bulaga. Alam mo ay nawala, pero di naman pala. Lalo lamang lumala, gumawa ng gumawa. Ang mga walang tiwala ay hindi magtulala. Mga ulaga, ito na ulit. Bulaga. Pero di naman pala. Gumawa na gumawa. Sarap gumawa ng ganyan mga kanta din. Ay iniwang tulala. Sa umpisa parang wala lang basta may ma-release lang, pero at the end of the day hindi. Kasi hindi mo lang basta inaatake yung mga kalaban na hindi nagtitiwala sa inaatake mo rin yung past self mo. Yung past self no, na parang akala mo lang wala kang ginagawang kanta kasi ang daming pwedeng i-release na kanta, kailangan lang talaga pumasok sa isip mo kung anong klaseng kanta ilalabas mo. Kahit ano pa yan, kanta pa rin yan, produkto mo pa din yan. At ang hirap mag-release ng kanta. Diba? May sarili kang diskarte sa paggawa mo ng kanta, may sarili kang diskarte sa paggawa ng kanta. Ang maganda doon, may nirelease ka. Yung iba, wala. Akala mo ay nawala, pero di naman pala. Lalo lamang lumala, gumawa ng gumawa. Ang mga walang tiwala ay iniwang tulala. Mga ulaga, ito na ulit. Bulaga! Akala mo ay nawala, pero di naman pala. Lalo lamang lumala, gumawa ng gumawa. Ang mga walang tiwala ay iniwang tulala. Mga ulaga, ito na ulit. Bulaga. Guys, i-ano nyo na lang to. 700. 1,300 na lang guys, mag 100k na yung Pampangas Finest. Sana mag-subscribe kayo. I-share na niyo yung channel ng Pampangas Finest at tulungan niyo ang Pampangas Finest mag 100k. Ganun pa man guys, deserve nila yon. Tulungan niyo sila. Shoutout nga pala sa 7 Words Beat. Shoutout sa Pampangas Finest. At shoutout kay Crazy G, kay Crucito Uno, at Ken Magat, at sa Bulaga. Congratulations. Ako nga pala si Plan Motif. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga ibigin sa mga tao na kapag gusto nyo mag-start. Magdasal kayo palagi. Plan Motif nga pala ng gawin po. Ingat ka dyan. Peace out. Magandang gabi.